Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok, 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Walang takas sa isang resort sa Laguna ang dalawang nambubugaw umano ng mga estudyante sa pamamagitan ng social media. Arestado ang mga suspect na edad 18 at 19 lang. Sa 7 biktimang nasagip naman, 6 ay mga menor de edad. Nakatutok si Dano Tingkungko. Kuha ito sa entrapment operation ng National Bureau of Investigation Human Trafficking Division sa isang resort sa Biñan, Laguna pasado 1:00 ng hapon ng Biyernes, May 10. Sa hudyat ng NBI agent na nagpakilalang customer, Arestado kayo sa salang paglabag ng RA 928. tiklo ang dalawang hinihinalang bugaw habang 7 babae ang nirescue. Ang operasyon ng ahensya nagmula sa tip ng isang NGO na ang dalawang suspect na edad 18 at 19 nang bubugaw umano ng mga estudyante sa pamagitan ng social media. May ilang mga kabataang kababaihan ang inaalok para sa panandaliang aliw mula sa Biñan, Laguna at saka sa Santa Rosa, Laguna. Yung mga klase ng serbisyo na inaalok nila, maaari daw nilang gawin kung ano man yung gustong ipagawa sa kanila ng kanilang mga magiging kliyente. 6 sa 7 nirescue, kumpirmadong mga menor de edad. Ang mga edad ng mga na-rescue namin ay nasa 15 to 18. Yung dalawang naging subject natin o yung tinatawag nating bugaw ay galing lang sa pagiging isang menor de edad, isang 18 and 19 at isa sa kanila ay buntis pa ng 4 na buwan. Ang nakakatakot is pabata ng pabata ang profile ng mga nagbubugaw ng kapwa niya kabataan. Ininquest na nung Sabado ang dalawang suspect at kasalukuyang nakapiit sa Bureau of Corrections. Maharap sila sa kasong human trafficking at paglabag sa RA 11930 o Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children Act dahil bukod sa menor de edad ang mga biktima, idinaan sa social media ang paglalako sa kanila. Nasa pangangalaga naman ng DSWD ang mga nirescue. Sinusubukan pa naming hinga ng pahayag ang mga suspect. Maging mapili tayo sa ating mga sasamahan, tao. Hindi lahat na nag-aalok ng trabaho ay makabubuti. Kung minsan, ito ay kapapahamak natin. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Samantala, mahigit 30 barko ng China ang namataan sa Malatag Shoal bago ang paghahatid ng supply roon ng isang sibilyang grupo. Ang misyon nila, tiniyak ng Philippine Coast Guard na magiging ligtas. Nakatutok si Joseph Moro. Pinaghahandaan na ang pamimigay ng gasolina at supply sa mga Pilipinong mangingisda sa Baho de Masinloc o Panatag Shoal ng grupong Atinto. Gayun din ang paglalatag ng mga boya roon para ipakitang nasa loob yun na Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Sa Miyerkules pa yan pero ngayon pa lamang may namataan ng 6 na barko ng China Coast Guard at abot 30 Chinese Maritime Militia vessels doon, batay sa satellite image na nakalap ng grupo ng maritime expert na si Ray Powell. May ahalin tulad ani ito sa dami ng mga barkong inihaharang ng China sa Ayungin Shoal tuwing may resupply mission doon. Pero hindi umano natatakot ang grupong Atinto. Ang umano'y presensya ng China sa panatag ay nagdidiin sa pangangailangang i-civilianize o gamitin ng mga sibilyan bilang tugon sa militarisasyon ng China. Niliwanag ng pamahalaan na wala itong kinalaman sa lakad ng grupong Atinito sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal. Ganun pa man, siniguro ng Philippine Coast Guard na magiging ligtas ang misyon. Bilang Pilipino, kung gusto nilang maglayag dito, that's their right, no? Again, sa Coast Guard, we just have to ensure that they are safe. Sana igalang ng China yung ganitong klaseng nature nitong civilian mission na ito at sana wag naman nilang gawin kung ano man yung pinaplano. Lampas 4 na pong mga barko ng China naman ang namataan sa Sabina Shoal simula April 16, kabilang ang 6 na barko ng Chinese Navy at 4 na barko ng Chinese Coast Guard. Ang Sabina o Escoda Shoal ay nasa hilagang silangan ng Kalayaan Group of Island, katapat ng Palawan mainland at pasok rin sa EEZ ng Pilipinas. May mga namataan din mga Chinese researchers na tila nagsusukat.
Ang mga namataan namang tambak na patay na coral doon pinangangambang para sa paggawa ng China ng artificial island, pareho sa ginawa nito sa Panganiban Reef noong 1995. Iniimbestigahan pa ng Philippine Coast Guard kung paano yan itinambak, pero sa isang academic journal ng mga Chinese scientists, binanggit ang paggamit din ng patay na coral sa mga artificial islands sa Spratlys. The characteristic of the photos that they showed in their academic journal is similar with what we saw in Sandy Case and also in Skoda Show. Ibig sabihin, meron daw silang pipe, meron silang mahiwagang tubo na inilalagay sa ilalim dyan, at from there, they use that to throw etong mga crash corals na. Pero isang buwan nang naroon ang pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard na BRP Teresa Magbanwa at hindi na umano nakaporma ang China sa lugar. Humihingi pa kami ng kumpirmasyon sa China kung sila ang nagtatambak ng patay na coral sa lugar, pero para sa Philippine Coast Guard, The Chinese government was prevented in continuing this small-scale reclamation. mahalaga ang Sabina Shoal kung saan nagkikita ang Philippine Coast Guard at ang AFP Western Command bago tumulak sa Ayungin Shoal para sa resupply. If the Chinese will be very successful in carrying out this kind of reclamation and then converting this once again to another naval base or something, it will be very difficult for the armed forces of the Philippines and the Philippine Coast Guard to do the resupply mission. Pinaiigting na ng gobyerno ang pagmamanman sa mga lugar na okupado ng Pilipinas. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Dahil naabuso umano, dapat daw kanselahin na ang kapangyarihan ng Bureau of Immigration na i-convert ang tourist visa sa student visa. Panawagan po yan sa Pangulo ng isang kongresista. At nakatutok si Jonathan Andal. Pumapasok sa Pilipinas gamit ang tourist visa, pero nagpapakonvert sa student visa kapalit umano ng pera. Yan ang modus umano sa Bureau of Immigration ayon sa isang kongresista. Doon sa mga enterprising BID officials, ginagawang parang money-making scheme ito. Dito sa nakita natin na nangyari sa Cagayan, yung mga tourist na pumunta dyan, na-issuehan ng extension dahil they were issued a student visa. Kaya panawagan niya kay Pangulong Bongbong Marcos, ibasura na ang Executive Order No. 285 ni dating Pangulong Joseph Estrada na nagbibigay kapangyarihan sa immigration na i-convert ang tourist visa sa student visa. Para sa kanya, Department of Foreign Affairs o DFA lang ang may kapangyarihang magbigay ng visa. Hindi rin umano katanggap-tanggap ang pag-aproba ng immigration sa aniyay mahigit 16,000 student visa para sa Chinese nationals noong 2023. Malaki ang sindikato dyan, no? Dahil ito ay may katumbas na halaga. Hindi naman pwedeng ibigay nila ng libre yan. May inihain ng resolusyon sa Kamara para imbestigahan ang umano'y korupsyon kaugnay niyan, partikular na ipatatawag ang isang opisyal ng immigration. The head of the visa section tourist should be summoned to appear before this august body and be able to answer many of these allegations. Una nang sinabi ng DFA na ihigpitan na nila ang requirements sa pagbibigay ng visa sa mga Chinese national dahil sa dami raw ng mga peking dokumentong natatanggap nila mula sa mga nag-a-apply na Chinese. Wala naman daw itong kinalaman sa tensyon sa West Philippine Sea. Kinuna namin ang panig ang BI pero wala pa silang binibigay na pahayag. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Samantala, ito naman po sa pagpapatuloy ng Road to Paris Olympics, kilalanin po natin ang isa sa mga gumawa ng kasaysayan bilang babaeng gymnast na kakatawan sa Pilipinas matapos ang 6 na dekada. Nakatutok si Marie Sumali. Uneven bars, balance beam, floor exercise. Kahit anong gymnastics apparatus ata, name it, she can gracefully execute it. Yan ang 18 anyos na Fil-Am gymnast na si Levi Ruivivar, ang ikatlong Olympic-bound Filipino gymnast.
Nakuha niya ang Paris Olympic spot matapos makasilver sa Women's Uneven Bars ng 2024 FIG Artistic Gymnastics World Cup sa Doha, Qatar nitong Abril. Parte na rin siya ngayon ng kasaysayan bilang isa sa 2 babaeng gymnast na muling kakatawan sa Pilipinas pagkatapos ng 60 taon. It's a dream come true. I've literally been thinking about qualifying to the Olympics since I was like 9 years old. I'm not only doing this for myself, but I'm doing this for the country, and I want to make everyone in the Philippines proud. Ipinanganak at lumaki sa Amerika pero may dugong Pinoy si Levi. Apo siya ni Society of Seven band member Tony Ruivivar at anak ng film Hollywood actor na si Anthony Ruivivar. Nagsimula si Levi sa gymnastics sa edad na 2. Isa sa pinakamalaking hamon sa kanyang journey ang muntikan daw niyang pagtigil sa sport matapos operahan para sa Haglund's deformity o bony enlargement sa parehong sakong. The day that I qualified to the Olympics was the same day that I had bilateral foot surgery a year prior. So that surgery really took me out for a long time, and it was really difficult to get back. I wasn't sure if I was going to be able to do elite anymore at that level. And so coming back from an injury like that was really strenuous on me mentally and physically. Pero malaking tulong daw ang pagmamahal at suporta ng kanyang pamilya, boyfriend at mga kaibigan. Natutuwa rin siya mga kasama niyang lalaban para sa Pilipinas, ang isa sa mga idolo at inspirasyon niyang si Carlos Yulo. He is so amazing. His gymnastics is just like dynamic and powerful and clean. And he, congratulated me a bunch of times. Tutok man sa training, hindi nagpapabaya sa eskwela si Levi, na Stanford University scholar. Bago lumaban sa Paris Olympics, planong bumisita ni Levi dito sa Pilipinas. At kaakibat ng pagbisitang ito, ang pangarap din niyang makapaglatag ng daan at magbigay inspirasyon at oportunidad para sa mga susunod pa raw na henerasyon ng Filipina gymnast. Lalo't naniniwala siyang malaki ang potensyal ng mga Pilipino sa larangang ito. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali nakatutok, 24 oras. Hindi raw makaapekto sa trabaho ng Commission on Human Rights ang nilikhang Special Committee on Human Rights Coordination ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero ayon sa ilang grupo, mas dapat tugunan ng gobyerno ang anilay lumalang human rights violation sa bansa. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa ilalim ng Administrative Order 22 na pirmado na Executive Secretary Lucas Bersamin, nilikha ang Special Committee on Human Rights Coordination. Ang komite ay nasa ilalim ng Presidential Human Rights Committee. Layunin nito na ipagpatuloy ang initiatives at accomplishments ng UNJP o United Nations Joint Program para sa Human Rights na magtatapos sa July 31. Kumbaga, imbes na i-extend ang gawain ng UNJP, ang Special Committee na ang gagawa nito. Ilan pa sa trabaho ng Special Committee na tinawag ding super body ng Malacanang, pagpapatibay ng mekanismo para sa proteksyon at promotion ng human rights sa larangan ng investigation and accountability, paglikom ng datos kaugnay sa human rights violations ng law enforcement agencies, human rights-based approach sa pagsugpo sa droga, at pagbibigay daan para makahingi ng tulong ang mga biktima ng human rights. Ilan sa trabahong ito, ginagawa na rin ng CHR o Commission on Human Rights. Pero sabi ng CHR, hindi naman ito makakaapekto sa kanilang trabaho bilang isang independent body na nilikha ng konstitusyon para pangalagaan ang karapatang pantao. Hindi po siya makakaapekto sa mandato ng Commission on Human Rights. We remain to be an independent body who will monitor the government's compliance and also to protect and promote human rights in the Philippines. Kaya tuloy lang daw ang kanilang trabaho at kabilang dito yung mga ulat ng paglabag sa human rights na naitala sa ilalim ng Marcos Jr. administration. Yung records namin will validate na may mga andyan pa rin ho yung mga paglabag sa karapatang pantao. So may mga nare-record pa rin ho kami ng disappearances, killings, threats, yan, yung red tagging mo lalo na.
Ang kilusang magbubukid ng Pilipinas at tanggol magsasaka, iniharap sa media ang mga biktima raw ng red tagging ng gobyerno na nalagay umano sa panganib ang buhay habang tumutulong sa mga hinaing ng magsasaka. Para sa kanila, dapat direktang tugunan ng gobyerno ang anilay lumalalang human rights violations imbis na lumikha ng special committee. At tingin namin postura para sabihing concern si BBM sa human rights violation. Sa totoo, ang kanyang policies at program ay tuloy-tuloy ang maligayang buhay ng mga nasa security forces. Walang napapanagot. Laging pagtatakip at saka pag-deodorize, no? Masabi na kahit papano ang administrasyong Marcos Jr. ay palitawing nagtataguyod, no, ng karapatang pantao. Samantala, inilunsad naman ngayon ng CHR at ng ilang ambassador ng iba't ibang bansa ang mismo o Management Information System Monitoring Outlet, isang application o app kung saan pwede kayong magreklamo kaugnay sa human rights gamit ang inyong mga gadgets. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, mahigit 40 lugar ang nakaranas ng danger level na heat index ngayong araw. Kasama riyan ang pinakamataas na 50 degrees Celsius sa Dagupan, Pangasinan, 48 degrees Celsius sa Pili, Camarines Sur, habang 47 degrees Celsius naman sa Sangley Point, Cavite, Vira, Catanduanes at Eastern Samar. Bukas, posibleng sa Dagupan City ulit pinakamainit sa 47 degrees Celsius, 46 degrees Celsius sa ilang bahagi ng Bicol Region at 45 degrees Celsius sa ilang lugar sa Visayas at Agusan del Norte. Ang mahigit 30 iba pang lugar na nasa danger level ang heat index bukas. Aabot naman sa 42 hanggang 44 degrees Celsius pero may tsansang maibsan ang init sa ilang lugar dahil po sa pag-ulan. Base sa datos sa Metro Weather, umaga pa lamang may tsansa na ng ulan sa Mimaropa pati sa Northern at Central Luzon. Mas marami ng uulanin sa hapon kasama ang Bicol Region, ilang bahagi ng Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Soc-Sargen. Matitindi ang ulan sa ilang lugar kaya maging alerto. Sa Metro Manila, posible ring magpaulan ng localized thunderstorms. Ang thunderstorms ay posibleng magdulot ng baha o landslide gaya ng naranasan sa ilang lugar sa bansa noong weekend at ngayong Lunes. Sa Bontoc Mountain Province, rumagasa ang kulay putik na tubig kasabay ng pagbugos ng malakas na ulan at hangin. Tuloy-tuloy ang agos ng baha kaya marami ang pansamantalang hindi nakalabas ng bahay dahil wala pong madaanan. Nagmistulang malawak na ilog naman ang mga kalsada sa Cotabato City. Mga kapuso, sa gitna ng tag-init, posibleng maranasan natin ang thunderstorms. Kaya laging mag-ingat at mag-monitor ng updates. Sa Cebu, pinukpok na. Nilunod pa umano ng isang 14 anyos ang kanyang kapatid sa ina na 5 taong gulang lang. Nakatutok si Luan May Rondina ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Nasa kustudiya ng Home Care for Children sa Lapu-Lapu City ang 14 na taong gulang na sospek sa pagpaslang sa 5 taong gulang niyang kapatid. Ayon sa paglalahad ng isa pa nitong kapatid, pinukpok sa ulo bago nilunod ng sospek ang biktima sa dagat. Dahil minor de edad, hindi siya maaaring basta ihalo sa ibang nakakulong. Pag-aaralan din muna ang kanyang kaso. Naguwat kami sa ilahang evaluation. O once maingon sila i-file, among i-file kay makabiolate man may aning abalaura kami mismo sa pulis kung amo i-did sub-file sa kaso sa prosecutor considering niingon man ang balaod nga dili gyud pwede mo file considering ang age sa kaning in contact with the law kaning na-rescued na to ang minor. 14 years old man siya, ma'am. So dili pa gyud siya sa kaso kaning sa Republic Act 9344 na to, no? But maka-undergo gyud siya og intervention program sa diri sa ato ang facility. Isa sa ilalim sa psychosocial intervention ang binatilyong sospek. Batay sa salaysay ng sospek, isa pang kapatid, ina nila at mga kapitbahay. Kabilang sa mga intervention ang mental health consultation. Lalo't pinagbuhatan rin umano nito ng kamay ang ina at iginapo sa kahoy ang isang nakababatang kapatid. Pero nakitaan din ang 14 anyos ng mga marka ng ngipin sa iba't ibang bahagi ng katawan.
dahil kinakagat umano ng ina at pinagbubuhatan din ng kamay. Hindi nga naa sa level nga abuse siya, kabata. Nya, mo na magbutang sa iyang una-una. Nya, di man siya kabalo sa iyahang si father, mo tong ingon siya, dito niya gi, kuan sa, niya igsuon. Daw mo lagi na, wala lang yun na tigay pagtagad sa ginikanan nga pagtanaw niya o violente na gid ang bata, dapat muduol siya sa barangay or ay ni psychologist nga mo-intervene nga murag violente naman yung bata. Wala lang ta nato gipaabot ang point nga maabot ato ba. Sa naunang panayam sa ina ng sospek, mas nanaisin niya na pansamantalang sa home care for children muna maglalagi ang anak habang isa sa ilalim ito sa intervention. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak at GMA Integrated News, Lou Admirondina, nakatutok 24 oras. Tinitignan na po ng Foreign Affairs Department ang umano'y illegal na gawain ng ilang diplomat officials kaugnay sa umano'y new model na magpapahupa sa tensyon sa West Philippine Sea. Kasunod po yan ng nauna ng panawagan ng National Security Council na patalsikin ang mga nasa likod nito. At nakatutok si Ivan Mayrina. Kasunod ng paglalabas ng Chinese Embassy ng umano'y transcript ng usapan at pagpayag umano ng Pilipinas sa umano'y new model para pababay ng tensyon sa West Philippine Sea, mismong National Security Council ang nanawagan noong nakaraang linggo na i-expel o patalsikin ang nasa likod nito. Dahil yan sa paglabag umano sa anti-wiretapping law ng Pilipinas at Vienna Convention on Diplomatic Relations. Ngayon, sabi ng Department of Foreign Affairs o DFA, tinitignan na nila ang umano'y illegal na gawain ng ilang diplomatic officials. Dagdag nito, gagawa ito ng mga kailangang hakbang alinsunod sa mga batas at regulasyon ng Pilipinas. Sabi pa ng DFA, binibigyan man sila ng kalayaan tuparin ng kanilang mga diplomatic duties. Inaasahang susunod sila sa pinakamataas sa pamantayan ng professionalism at integrity. Suportado ng National Security Council ang hakbang. Kung sino yung nagpakalat nung di umanong transcript na yon, sa tingin namin, kailangan i-expel ng ating bansa. Kasi nga, pag ikaw ay isang diplomat, una-una kailangan sumusunod ka sa mga batas ng Pilipinas. Pangalawa, ginagalang mo yung Republika ng Pilipinas. Pangatlo, hindi ka nakikialam sa mga internal affairs ng bansa. Ang pagtatanggol sa teritoryo ng bansa, isa sa mga binigyan din ng Pangulo ng pangunahan ng Command Conference ng Philippine Air Force. Dito rin ipinaalam sa Pangulo ang mga plano at panukalang proyekto ng Philippine Air Force. Utos ng Pangulo, palakasin pa ang Air Force para sa pagtatanggol ng soberanya at teritoryo ng bansa. Mas mabigat na responsibilidad naman ang pinaalala ng Pangulo sa 39 na bagong promota general na sandatahang lakas na nanumpa kanina. Especially now that we are at the juncture of our history where our nation faces complex security challenges. This is the landscape that confronts you now. It is the security terrain that you have to address in the remaining tours of duty of your career. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok 24 oras. Sa gitna ng mga kwestiyon sa pagkatao ni Bamban Mayor Alice Guo dahil sa mga hindi masagot na tanong sa Senado, nagtanong-tanong ang GMA Integrated News sa mismong bayan niya. Sa records ng COMELEC noon, lumabas na naging rehistradong botante siya noon lang 2021, pero may mga taga roon na nakasalamuha umano siya nung bata pa. Nakatutok si Ian Cruz. Nagparehistro bilang bagong botante si Mayor Alice Guo nang magpatala sila sa COMELEC office sa Bamban, Tarlac noong April 2021. Magit 30 anyos na noon ang alkalde pero hindi na ron nila tinanong kung bakit ngayon lang siya nagparehistrong botante. Nag-register siya as new voter. Hindi po siya transferee? Hindi siya transferee. Pero hindi niyo po ba natanong na bakit ngayon ka na nagparehistro? Hindi na namin tinanong yan. Kumpleto raw sa hinihinging requirements si Guo, kaya tagumpay siyang naging botante ng Bamban mahigit isang taon bago ang eleksyon 2022. Passport at saka proof of billing. So pasok na po yun? Pasok yun, oo. Kasi may mga pwede silang i-present na documents para patunayan na taga rito sila, pero isa lang ang kukunin namin doon. Pero siya dalawa ang pinresent niya. Yun ang passport at proof of billing. Nang mag-file ng kanyang Certificate of Candidacy si Guo, wala rin naman daw naghain ng diskwalifikasyon sa kanyang pagtakbo bilang mayor ng Bamban, katunggali ang 6 na iba pang kandidato. At kahit hindi kalakihan ang lamang na boto ni Guo sa sumunod sa kanyang kandidato, wala naman daw naghain ng protesta. More or less 500. Pero dyan din, wala namang, kahit ganong ka-close yung laban, wala namang nag-file? Walang nag-protest, walang nag-file ng protest.
Sa Senado, kasama sa ipinatawag si Mayor Guo sa investigasyon sa niraid na Pogo Hub sa Bamban. Doon inusisa ni Senadora Risa Ontiveros si Guo kung talaga nga bang isa siyang Pilipino, lalo't 17 years old na siya nang ipalate register ang kanyang birth certificate. Wala raw official record ayon sa Senadora na magpapatunay na mulat sa pool, Pilipino si Guo. Si Mayor Alice ba at ang mga tulad niyang may mga mahiwagang nakaraan ay mga asset na pinapasok ng China sa ating gobyerno para magkaroon sila ng mabigat na impluensya sa politika sa Pilipinas? Ayon sa Commission on Elections, may pananagutan si Mayor Guo sakaling mapatunayang hindi nga siya Pilipino. Kung mapapatunayan na hindi naman pala talaga siya Filipino citizen, ay siya po ay pwedeng maging liable o makasuhan ng perjury. Sa Barangay Virgen de los Remedios, nakilala naman namin ang 54 anyos na si Ronald Mejia. Mga 7 o 8 taong gulang daw nang una niyang makita ang Noy Batang si Guo na kalaro ng kanyang mga pamangkin. Magkatabi at wala raw bakod pa noon ang farm nila at mga magulang ni Alice. Pagka po Biyernes ng hapon, napapansin na po namin dyan para Sabado at Linggo. Tumira rin daw sa maliit na bahay sa farm nila Mang Ronald ang labandera at isa sa mga tsuper ng pamilya Guo, kaya nagpupunta raw doon ang batang Guo. Madalas pinupunta niya dito yung labandera niya, yung asawa naman ng labandera niya, yung driver nila ng loader. Tapos po papasok dito sa bakuran namin. 2 beses pinuntahan ng GMA Integrated News sa kanyang tanggapan sa munisipyo si Mayor Guo, ngunit hindi namin siya naabutan doon. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Patuloy pa rin po naming hinihingan ng mga tugon si Bamban Mayor Alice Guo kaugnay ng mga natuklasan sa report na ito at mga dati ng alegasyon sa kanya, lalo po sa pagsisiyasat ng Senado. Box Office awardees ang ilang kapuso at Sparkle Stars. Kabilang sina Primetime King and Queen, Dingdong Dantes and Marian Rivera na humakot ng mga parangal. Yan ang chika ni Aubrey Carampel. Nagningning ang ilang kapuso and Sparkle Stars sa Box Office Entertainment Awards 2024 ng Guillermo Mendoza Memorial Scholarship Foundation. Box Office Phenomenal Star sa Philippine Cinema para sa top-grossing film na Rewind, sina kapuso Primetime King and Queen, Dingdong Dantes and Marian Rivera. Itinanghal din silang most popular love team for movies. We're very, very grateful na nabigyan kami opportunity to tell this very, very beautiful story. Walang hanggang pasasalamat sa lahat ng sumuporta talaga. Nanalo rin si Dong as Film Actor of the Year, pati ang kanyang programang Family Feud bilang most popular TV program sa reality, talent, and game category. Si Asia's multimedia star Alden Richards naman, Box Office King para sa 5 breakups in a romance. Very grateful po na nakakatuwa na for once in my life, pwede ko nang malagay yung title na to sa aking mga cabinet of awards, and parang it's such an honor also, and very grateful. Sina kapuso Primetime Princess Barbie Forteza at co-star niyang si Dennis Trillo sa Maria Clara at Ibarra tinanggap ang award bilang Primetime TV Drama Actress and Actor of the Year. Lagpas 1 taon nang nakakalipas na natapos ang Maria Clara at Ibarra at hanggang ngayon kinikilala nila yung trabaho ko sa programang yon na nagpabago rin talaga ng buhay ko. So napaka-importante nito para sa akin. TV Supporting Actor of the Year naman ang gumanap na si Padre Damaso na si Tirso Cruz III. Hakot Awards pati ang stars ng hit Afternoon Prime series na Abot Kamay na Pangarap. Si Jillian Ward at Richard Yap ang Daytime TV Drama Actress and Actor of the Year. TV Supporting Actress of the Year naman ang co-star nilang si Pinky Amador. Nakakatuwa po kasi isang pamilya po kami na ni-recognize po ng Guillermo Awards. This is a great honor for us to be receiving this award, and we look forward to giving you more and more quality shows here at GMA. Magkasama namang dumating para tanggapin ang kanilang award as Most Popular Love Team for Television para sa pinagsamahang serye na The Right One, sina Rulo Madrid at Bianca Umali.
sobrang excited kami kasi milestone to sa aming journey as a couple. Yes, at nakuha pa namin to dun sa kauna-unahang proyektong ginawa naming dalawa, which is The Right One. So, Movie Supporting Actress of the Year naman si Alessandra De Rossi para sa pelikulang Firefly. Habang ang gumanap niyang anak na si Ewan Micael ang Most Popular Child Performer of the Year. Dinedicate ni Ewan ang award sa kanyang dalawang nanay. Si Ate Alex din, syempre. Kasi siya yung kasama ko sa movie, tapos nanay ko siya. Pero most of this award goes to my real mother, of course. Thank you, anak, sa pag-alay ng iyong award sa akin. And with that, inaalay ko po ito sa sarili ko bilang isang ina. Charot. Comedy Actor and Actress of the Year sina Senator Bong Revilla at Beauty Gonzalez para sa Kapuso sitcom na walang matigas na pulis sa matinik na misis. It's quite surprising, of all things, I'm receiving an award for comedy tonight. So nakakatuwa. Most Popular TV Program naman ang Kapuso Mo Jessica Soho for News and Public Affairs category at ang Fast Talk with Boy Abunda sa Talk Show category. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. In her action star era na ang Black Rider star na si Angeli Kang. Sa mga bago niyang eksena, astig siya at palaban. Yan ang chika ni Nelson Canlas. Sa bawat unday ng saksa, astig na astig si Nimpa ng Black Rider played by Angeli Kang. Nakipaghabulan pa habang angkas ng ating bidang si Ruru Madrid. Ang first time daw na pagsabak sa action, labis niyang ikinatuwa because she took sexy to a whole new level. Challenging siya at ibang feeling siya na masarap sa feeling na nakakagawa naman ako ng ibang projects. Tapos pag sinabi tayo. But wait, there's more. Dahil may aastig pa ba sa ating palabang leading lady? As a sharpshooter naman si Angeli, armado ng isang sniper gun sa eksena. Testing kung bullseye siya sa kalaban habang nasa ibabaw ng isang tren. Hindi ko alam kung bakit ko ito ginagawa, Elias. Bahala na. Abangan ang mga kapanapanabik na maaksyong eksenang ito sa muling pagsabak ni Black Rider. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. At bago po tayo magtapos, batiin muna natin ng happy birthday ang ating game changer na si Martin Javier. Yay! Happy birthday! Happy birthday, Martin. Wow! Oh, saan tayo? Naku, hirap na hirap kami nag-bake, diba? Si Emil ang gumawa ng icing, kami ni Pia, hirap na hirap talaga nag-bake kami Madali yung niyan. quote mo, happy birthday, brother. Yung God bless tayo you more. nag-print. Oo. Diba? Meron bang game changer date mamaya? Ay, talaga lang. Pabulong yung sagot no? Pabulong. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Vicky Morales. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaki misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras. Happy birthday! Happy birthday!